Bahagyang pinagpawisan si Sia Beihai nang marinig niya ang tungkol sa Nightmare Race. Napagtanto niya na totoo nga pala ang mga nakatatakot na usap-usapan tungkol sa lahing ito. Nabigla si Miss Jiang nang ilapat niya ang kanyang palad sa napakalaking selyadong bato, dahil bigla na lamang itong naglabas ng kakaibang lilang usok. Dahil sa gulat, agad niyang tinanggal ang kanyang palad mula sa ibabaw nito at doon niya napagtanto ang isang bagay. Ang selyadong batong ito ay tila naglalabas ng isang uri ng napakalamig na aura na damaloy sa kanyang balat. Napansin ito ni Xiang Guhao kaya agad siyang lumapit at iminungkahing tumabi muna sila upang siya na lamang ang mismong susuri sa mahiwagang bagay na ito. Nang makalapit na si Xiang Guhao, bakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang mapagtanto ang katotohanan. Tama nga ang kanyang hinala at walang anumang pagkakamali. Ang monumentong batong ito ay gawa pala sa isang pambihirang Black Frost Stone. Ito ay isang mamahaling materyal na ginagamit lamang sa pagpapanday ng pinakamataas na uri ng mga spirit weapon sa buong mundo, kung saan kung ihahambing dito ay tila walang kwenta at walang silbi ang mga ordinaryong sapphire. Sumang-ayon si Sia Beihai at sinabi na ang Black Frost Stone ay talagang isa sa mga pinakamahirap hanapin at pinakabihirang materyal sa pagpapanday sa buong mundo. Ngunit ipinaalala niya na sinabi ni Miss Jiang na ang Black Frost Stone ay ginamit ng lahing celestial partikular na upang iselyo ang Nightmare Race, kaya naman iminungkahi niya na mabuti pang huwag nila itong galawin ng basta-basta upang hindi sila mapahamak. Humagalpak sa malakas na tawa si Xiang Guhao at nanguuyam na nagtanong tungkol sa Nightmare Race kung talaga bang naniniwala raw ang mga ito sa ganoong uri ng kalokohang kwento. Sinabi pa niya na mukhang nagpapalusot lamang si Miss Jiang upang pigilan silang makuha ang napakalaking kayamanang ito dahil gusto lamang daw nitong solohin ang buong monumento ng Black Frost Stone. Agad naman yung itinanggi ni Miss Jiang at sinabing isa raw itong malaking kalokohan. Idinagdag pa niya na bilang isang iginagalang na kinatawan ng Nine Heaven Alliance, paano raw niya magagawa ang isang bagay na napakawalang hiya na tulad ng ibinibintang nito. Subalit pinatahimik lamang siya ni Xiang Guhao at sinabihang tigilan na ang kanyang walang saysay na pagdaldal. Sinabi ni Xiang Guhao na siya na mismo ang magsasabi sa lahat kung ano talaga ang totoong sinasabi ng mga nakasulat na ito ng Celestial Race. Isinigaw niya sa buong bulwagan na malinaw raw na nakasaad dito na ang sinumang makapasok sa dakilang bulwagang ito ay makakatanggap ng gantimpala o reward mula sa Celestial Race. Nangamba ng husto si Miss Jiang dahil napagtanto niyang lantarang nagsisinungaling si Xiang Guhao upang makuha ang bato. Dahil doon ay dahan-daang lumapit si Qi Chunying at pinaliwanag na kung ano ang sinabi ng kanyang binibini ay ang siyang katotohanan, kaya naman pinayuhan niya si Xiang Guhao na huwag gumawa ng kung ano-anong kapusukan. Bago pa man matapos ni Qi Chunying ang kanyang sasabihin ay bigla na lamang siyang nagulat ng mabilis na umatake sa kanya si Xiang Guhao. Isang napakalakas at marahas na pagsipa ang pinakawalan nito ng direkta sa kanyang katawan, dahilan upang tumilapon siya ng malayo at malakas na tumama sa pader ng bulwagan na nagdulot pa ng matinding pagkasira at pagkabitak ng bato. Dahil sa labis na pag-aalala ay patakbong nagtungo si Miss Jiang sa kinaroroonan ng dogwang si Qi Chunying at tinanong kung ayos lamang ba ang kalagayan nito. Habang sumusuka ng sariwang dugo at hawak ang kanyang masakit na katawan, galit na minura ni Qi Chunying si Xiang Guhao dahil sa ginawa nitong biglaan at pataksil na pag-atake. Malamig na nagsalita at sumagot si Xiang Guhao na pinapayo niya sa lahat na maging matalino at huwag hamarang sa kanya sapagkat sa kanya lamang mapupunta ang buong kayamanang ito. Biglang lumapit sa kanya si Sia Beihai at marahas siyang hinawakan sa kanyang balikat habang mariing sinasabi na ang ginawa nitong pag-atake ay isang malaking kahihiyan sa ngalan ng 4 na dakilang pamilya. Ngunit hindi man lang sumagot si Xiang Guhao, bagkus ay isang biglaang pag-atake ang kanyang inilunsad pabalik na agad namang alertong naiwasan ni Sia Beihai. Napasimangot pa si Xiang Guhao habang mayabang na sinasabi na gamit ang Black Frost Stone na ito at ang kanyang Frost Spear, ang pamilyang siyang na ang tiyak na tatanghaling pinakamalakas sa buong 4 na dakilang pamilya. Nainis si Sia Beihai sa narinig at sinabing hindi naman siya gumagamit ng anumang armas sa pakikipaglaban kaya wala siyang kaunting interes sa tinatawag nitong Black Frost Stone. Ngunit binigyang diin niya na hinding-hindi niya hahayaan na basta na lamang manakaw at sirain ni Xiang Guhao ang mahalagang monumentong batong ito na nagsisilbing selyo. Dahil sa mariing pagtanggi ni Sia Beihai,
agad na nagtipon ng matinding enerhiya si Xiang Guhao sa kanyang hawak na sibat. Habang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa galit, sinabi niya na kung ganoon ay subukan nitong harangin ang kanyang daan, sabay asar pa na si Xia Beihai ay isa lamang matandang hanggal na wala ng isip. Mabilis na tumalon si Xiang Guhao patungo sa direksyon ni Xia Beihai at habang nasa himpapawid, binalot niya ang kanyang buong katawan ng isang malayelong barrier na punong-puno ng matutulis na spike. Buong yabang niyang hinamon si Xia Beihai na subukan siyang suntukin nito, dahil alam niyang malakas ang mga kamao ng matanda ngunit batid din niyang mas malaking pinsala ang babalik sa sarili nitong katawan kapag tinamaan ang kanyang matutulis na harang. Agad na naghanda si Xia Beihai upang salubungin ng isang malakas na suntok ang paparating na pag-atake. Nang direkta niyang itama ang kanyang kamao sa nagyayelong barrier na puno ng mga spike, ay nagawa niya itong pagkapira-piresuhin at basagin ng tuluyan. Dahil dito, direkta niyang tinamaan sa mukha si Xiang Guhao, sanhi upang marahas itong tumama sa lupa at marahas na dumaus-daus papalayo dahil sa lakas ng impact. Bagamat duguan at namamaga na ang kanyang pisngi, ngumisi pa rin si Xiang Guhao at pinayuhan si Xia Beihai na halikan na raw nito ang sarili niyang kamao at magpaalam na rito habang may pagkakataon pa. Nang mapagtanto ni Xia Beihai ang tinutukoy nito, agad niyang pinagmasdan ang kanyang sariling kamao at doon niya nakita na mayroong nakabaong dalawang matutulis na tinik mula sa barrier, at unti-unti nang ang binabalot ng makapal na yelo ang kanyang kamay. Dahil sa bilis ng pagkalat ng frost energy, napasinghap na lamang si Xia Beihai. Subalit seryoso niyang sinabi kay Xiang Guhao na tila nakalimutan ata nitong mayroon pang isang sekretong teknik at pamamaraan ang pamilya Xia para sa mga ganitong sitwasyon. Agad na kumilos ang isa sa kanyang mga tauhan at mula sa isang maliit na pouch ay mabilis na naglabas ito ng isang nagliliwanag na pulang pil na agad na ibinato sa direksyon ni Xia Beihai. Pagkatapos makuha at masalo ang pil, ipinaalam ni Xia Beihai kay Xiang Guhao na ang bagay na ito ay ang tanyag na Blazing Flame Pil. Habang dahan-dahan niya itong isinusubo sa kanyang bibig, ipinaliwanag niya na tumatagal ng 49 na araw ng purong pagpino bago magawa ang isang piraso ng pil na ito, at may kakayahan itong labanan at tunawin ang anumang uri ng frost energy. Matapos niyang tuluyang lunukan ang Blazing Flame Pil, agad na naglabas ang kanyang buong katawan ng isang napakainit na enerhiya, kung saan unti-unti nitong tinutunaw ang nagyayelong parte ng kanyang kamao. Pagkalipas lamang ng ilang saglit ay naging normal muli ang kanyang kamay at sinabi niyang ayos na siya. Pagkatapos nito, hinamon at tinanong niya si Xiang Guhao kung ano pa raw ba ang mga madedayang pamamaraan na natitira sa kanya. Hindi na sumagot pa si Xiang Guhao, bagkus ay pinunasan na lamang niya ang dugong umaagos sa kanyang labi habang taimtim na iniisip sa kanyang sarili na ang suntok na ginawa sa kanya ng matanda kanina ay nag-iwan ng isang malaking pinsala sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, napagpasyahan niya na hindi niya na maaaring patagalin pa ang laban na ito at dapat niya na itong tapusin agad-agad sa lalong madaling panahon. Nang walang anumang pag-aatubili, muli siyang kumilos ng mabilis at inihanda ang kanyang armas. Patakbo siyang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Xia Beihai habang ibinubuhos ang kanyang buong lakas at sinasabihan si Xia Beihai na maghanda na raw ito sa kanyang nalalapit na kamatayan. Ang lahat ng inipon niyang natitirang lakas at enerhiya ay isinalin at ipinukos niya sa kanyang sibat, at matapos iyon ay marahas niya itong ibinato ng buong puwersa patungo kay Xia Beihai. Ngunit hindi man lang nabahala si Xia Beihai sa paparating na nakamamatay na armas. Kalmado pa niyang pinagsabihan si Xiang Guhao at ipinaalala na hindi ba't sinabi niya na sa kanya na wala ng silbi at wala ng kwenta ang frost energy nito laban sa kanya ngayon dahil sa nainom niyang gamot. Bago pa man tuluyang tumama sa kanyang katawan ang sibat na nababalutan ng yelo, ay buong lakas niya itong binasag gamit ang isang solido at napakalakas na suntok, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog at tuluyang pagkawasak ng sibat na naging maliliit na piraso. Ngunit hindi pa doon natatapos ang pag-atake ni Xiang Guhao. Agad niyang sinundan ang kanyang naunang pag-atake gamit ang teknik na Frost Spear Barrage, kung saan biglang bumuga at lumitaw ang napakaraming nagyayelong palaso mula sa kawalan at direktang pinaulanan silang lahat na nasa loob ng bulwagan. Dahil sa matinding gulat at bilis ng mga pangyayari, hindi agad nakagawa ng paraan upang makailag ang isa sa mga tauhan ni Xia Beihai, kaya naman tuluyan itong tinamaan at nabaunan ng napakaraming nagyayelong palaso sa katawan.
Nagkubli ang isa pang tauhan sa likod ni Sia Beihai habang sinasalag ang iba pang mga bumabagsak na nagyayelong palaso gamit ang isang barrier na binuo niya sa kanyang harapan. Agad namang kumilos si Chi Chunying upang protektahan si Miss Jiang laban sa panganib gamit ang kanyang hawak na malaking espada. Mabilis niya itong pinaikot sa ere upang salubungin at itaboy ang mga bumabagsak na pag-atake ng yelo. Pagkatapos nito, agad niyang sinigawan si Miss Jiang at sinabing ngayon na raw ang tamang pagkakataon upang bumawi. Hindi naman nag-aksaya ng kahit isang segundo si Miss Jiang dahil agad niyang inilabas ang kanyang harmonikang sandata na may mga cuerdas. Habang naglalabas ang kanyang katawan ng isang matindi at nagliliyab na malarosas na enerhiya, dahan-dahan niyang kinakalabit ang string ng kanyang sandata. Sa isang mabilis na pagkumpas ng kanyang mga daliri, ay agad itong naglabas ng napakarami at matutulis na sound wave na mabilis na humarurot patungo sa kinaroroonan ni Xiang Guhao upang siya ay tamaan. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.